Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Jenny Diwa, ang Episcopal Commission on Liturgy Executive Secretary at Director ng Archdiocesan Liturgical Commission of Manila. In this session, I would like to help you to understand the meaning of the Jubilee year which we are about to open. Nalalaman po natin na napakalapit na po ng pagbubukas ng pagsimula ng ating Jubilee year, ang Holy Year of Faith. Every 25 years po ay nagdedeklara at ginagawa ng simbahan Katolika ang Jubilee year. Ito po ay makikita din natin na para bang pagpapatuloy ng kagawian at kalinangan ng mga Hudyo nung lumang tipan, kung saan nagde-declare sila ng Jubilee year, kung saan nagpapalaya sila ng mga bihag, pinapahinga ang lupa, nagpapatawad ng mga sa isa't isa, sa mga kasalanan nila sa isa't isa, at ang pagpapatawad din ng mga utang nila sa isa't isa. Ito yung panahon kung paanong mas matindi ang kanilang karanasan ng pagmamahal at awa ng Diyos. Kinukuha to ng simbahan upang ipahayag sa ating lahat na ang awa at pag-ibig ng Diyos ay totoo at kaagapay natin sa pang-araw-araw nating buhay. Hindi naman natin may ikakaila na ang Diyos ay kapi-kapiling natin dahil tayo'y mahal ng Diyos at ang awa ng Diyos ay hindi masasapawan. Pero ang Jubilee year po ay isang panahon kung saan mas pinagtutuunan natin ng pananalangin at pagbubukas ng loob sa mga katotohanan ito. At lalong-lalo na yung awa ng Diyos na pinalulutang natin na siyang hindi mapapawi anuman ang kasalanan, anuman ang pagkukulang ng tao. Kaya itong Jubilee year na ito, 2025, ay idinideklar ni Pope Francis upang maging puspusan ang ating karanasan at pagpapalalim ng buhay Kristiyano natin at ang katotohanan ito at ano ba tayo bilang mga Kristiyano. Doon po sa Bull of Indiction ni Pope Francis kung saan ay tinatalaga niya ang Year of the Faith, no? At ang pinakatema po ng ating Jubilee year ay Pilgrims of Hope, mga manlalakbay sa pag-asa. Ito yung bibigyan ng diin ng simbahan itong Jubilee year nating ito. Pagninilayan natin ano ba ang pag-asa at ano ba ang maidudulot nito sa atin at pagbabago ng buhay natin. Kaya kinuha niya ito sa kay San Pablo na nagsasabi sa atin ang pag-asa natin na hindi tayo lilinglangin sapagkat napakarami pong mga uri ng pag-asa ngayon, no? Yung pag-asa na nanggagaling sa commercialism, no? Yung mga binebenta sa atin, pag-asa natin na ito'y magiging maayos, kapaki-pakinabang, ganyan, no? Pero madalas ay, o kung minsan ay nagiging para bagang pagkasawi ng pag-asa na hindi naman pala ganoon. Marami tayong mga inaasam-asam pero hindi naman natutupad. Marami po tayong mga karanasan ngayon sa buhay natin dito sa kapaligiran natin na nagbibigay sa atin ng pag-asa ngunit para bagang nanlilinglang lang. Sinasabi sa atin ng simbahan at ito ay nakabatay sa Santong Kasulatan, ang pag-asa natin ay nakaugat sa ginawa ng Diyos sa tagumpay ni Kristo Jesus sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Ito ang pinag-uugatan ng ating pananampalataya at pag-asa na ang Diyos kay Kristo Jesus na ating Panginoon ay ang katiyakan ng ating pag-asa.
Niluwalhati ng Diyos Ama si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay pagkatapos ng kanyang pag-aalay ng buhay sa krus bilang tanda ng kanyang pag-ibig at buong pagtalima sa kalooban ng Diyos. At siya iniluwalhati ng Diyos sa muling pagkabuhay. At dahil dito, ang pag-asa ng bawat Kristiyano ay matatag, hindi nanlilinglang. Ginawa ito ng Diyos Ama kay Jesus ang tagumpay na sa pagdaan niya sa kabiguan, para bang kabiguan at pagpapakasakit at dilim ng mga kapighatian, ay niluwalhati siya ng Diyos sa muling pagkabuhay. Ginawa ito ng Diyos kay Kristo Jesus na ating kapatid at Panginoon. Ito ang tibay ng ating pag-asa. Gagawin din ito ng Diyos sa lahat ng nananampalataya at umaasa kasama si Jesus. Kaya naman, tama ang ating pinakatema sa panahon ito ng Jubileo, ng Jubilee Year, ang pag-asa na hindi nanlilinglang o hindi tayo lilinglangin. Sapagkat ang ating pag-asa ay si Kristo Jesus. Ang ginawa ng Ama kay Kristo Jesus. Makikita natin na ang pag-asang ito ay naging pinangkapitan ng lahat ng mga martir noong sila ay nagbigay patotoo sa pananampalataya nila. Sila'y sumuong din sa mga paghihirap at kadiliman ng buhay, pero hindi nawala ng pag-asa. At dahil sa pag-asang itong nagliliwanag sa muling pagkabuhay ni Jesus na ating Panginoon, nalampasan nila ang lahat ng mga ito at nagbigay ng kanilang buhay bilang patotoo sa pananampalataya nila kay Kristo Jesus. Ang pag-asang ito kay Kristo Jesus, naging lakas ng lahat ng mga martir. Ang pag-asa ding ito ang nagiging lakas ng lahat ng mga banal. Ang pag-asa ding ito ang siyang nagiging pinanghahawakan natin at ang liwanag natin sa pagsulong natin sa buhay hanggang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Ngayong Jubilee Year, hinihimok tayo ni Pope Francis na matuklasan natin yung tunay na pag-asa dulot ng ating pakikipag-ugnayan kay Kristo Jesus na binibigyang patotoo ng buong simbahan sa napakaraming nakapaligid sa atin na nagsasabing walang pag-asa. Ang mga digmaan, ang paghihirap, ang lahat ng kaapihan, di kapagkapantay-pantay sa lipunan, ang pang-aapi ng mayayaman sa mahihirap, lahat ng mga ito ay dito nagniningning ang ating pag-asa. Dito nagiging patunay tayo ng pag-asa na hindi manglilinglang. Nawa ang Jubilee Year na ito, tunay, ang pag-asa natin ay lalong magningning sa pagtitika natin sa ating mga kasalanan na siyang hadlang sa tunay na pag-asa. Sapagkat ang mga kasalanan natin ang nagsasabi sa atin na walang pag-asa. Kaya't pinanghihinaan tayo dulot ng bigat ng kasalanan. At tanging sa pagbabalik loob lamang natin sa Diyos sa pagsisisi sa ating mga kasalanan, muli ang pag-asa ay nagniningning at nagliliwanag sa atin. Kaya't makikita niyo po na isa sa pinakamalakas at matinding tanda ng Jubilee Year ay ang sakramento ng pagbabalik loob sa Diyos, ang kumpisal. Dito ay pinaniningas muli natin ang ating pag-asa at ang pag-asa natin na ang Diyos, hindi tayo sa kawalan tinatawag, hindi sa kasiraan tinatawag dahil sa kasalanan, kung hindi sa buhay niya, sa tagumpay ni Kristo Jesus. Kaya tayong lahat ay bumabangon at nagpapatuloy sa paglakad kahit na nadapa sa kasalanan. Pag-asa, dulot ng pagpapatawad at awa ng Diyos, magiging lakas natin ngayong panahon at taon
ng Yubileo. Tunay, ang mensahe ay para sa ating lahat. Ang pag-asa natin na nakikita natin na ginawa ng Diyos kay Kristo Jesus, ang pinangkakapitan natin at siyang liwanag natin. Sa panahong ito, ang pag-asa na hindi nanglilinglang.